Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. It was the longest night in Dave's 34 years. He thought to himself while lying in his king-size bed na dati ay maluwag para sa kanyang solo na natutulog. Pero ngayon, tila ba sumikip ito para sa kanya dahil sa hindi siya makagalaw sa kanyang pagkakapwesto. Mukhang kinain niya ang sinabi niya kagabi kay Camille na hindi siya maa-attract dito, that her virtue will be safe from him. Yes, physically. Yes, she's safe for now. Pero sa isip niya, mukhang namolestyan na niya ito ng gusto, ang sabi ni Dave sa sarili. He kept tossing and turning on his bed, and he's relieved na hindi niya naistorbo ang pagtulog ni Camille. He didn't know kung tulog ito dahil nakatalikod ito sa kanya, and he didn't dare check. What she said last night kept him awake, and her words just kept on echoing inside his erotic head. Her words na gusto na nitong tanggalin ang damit at mahiga sa kama, sa kanyang tabi, and immediately, no, instantly, his eyes roamed all over her body, and he felt his body responding. His manhood responded. Dumb! At naalala niya ang mga nangyari kanina. Pagkatapos nitong linisan at patulugin si Calex, she immediately went to his bathroom para maligo. At habang naririnig niya ang nagaslas ng tubig sa shower, his imagination started in his horny Camille. Carnal thoughts of Camille's image, wet and naked inside his shower, makes his body hot as well. Dati, kapag may nagsashower na babae na kasama niya sa isang hotel room, isa lang ang gagawin nila, sex? But he never had a lusty imagination sa babaeng kasama niya habang naliligo ito. No, it never happened before, not even on Emily, not until now. And he knew darn well na hindi niya mailalabas ang init na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. He thought angrily to himself. So pagkatapos maligo ni Camille, lumabas ito ng bathroom na suot ang isang sweater at pajama. He knew na wala itong bra underneath the sweater dahil sa malambot na outline ng mayaman na dibdib nito. He watched her comb her long wet hair habang nakaupo ito from his right side ng kama at nakatalikod ito sa kanya while her hand was busy running the wide tooth comb in her wet hair. He just had an impulse to run his hands through her hair, and he thought of other things that he would do to her hair other than finger combing it. Darn now, he's really into trouble, he thought to himself as he felt his throbbing manhood inside his black trousers. Nasuot niya sa kasal nila, mabilis siyang tumayo at pumasok sa loob ng banyo para di mapansin ni Camille ang kanyang erection. Mabilis siyang naligo hindi lang para luminis ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang isipan at maibsan ng malamig na tubig ang init na nararamdaman. Pero nagkamali siya. Kahit pa paglabas niya ng bathroom at nadatnan niyang tulog na si Camille, nakahiga na ito sa left side of his king-size bed. And she faced the left side kung saan naroon ang crib. Paghiga niya sa tabi nito ay lalong naging wild ang kanyang imagination. Parang isang movie director ang kanyang isipan at ang mga main character ay silang dalawa ni Camille. Fuck! He said to himself. Oo, yun nga talaga ang kailangan niya ng mga sandaling iyon. At dahil iyon sa tila nag-e-echo na boses ni Camille patungkol sa sinabi nito na gustong hubarin ang damit nito. Yes, he started imagining her naked and lying in his bed while she was writhing underneath him, moaning and whispering his name because of so much pleasure that he is giving her, while he buried himself deep inside her, but not hands off ang babaeng katabi.
dahil siya mismo ang nagsabi sa pagmumukha nito na kailanman ay hindi siya magkakagusto rito. He's very uncomfortable. His erection was so tight in his shorts already, and his tossing and turning only make it worse because every time nagagalaw siya, the fabric of his shorts rubbed on his already angry cock. At hindi na nga niya napigilan ang mapaungol na mahawakan niya ng kanyang nanganggagalit na pagkalalaki. And he quickly covered his moan with a cough. Nagkunwari siyang inubo para pagtakpan ang ungol na lumabas sa kanyang bibig. Camille stared on her sleep. Dave lay still nang biglang gumalaw si Camille. He was waiting for her to yell at him dahil sa pagiging malikot niya. Hindi niya napansin na he was holding his breath, not until he expelled it soundly, which made Camille stirred again, and it made the matters worse for him. Camille turned, now facing him. He closed his eyes at nakiramdam siya kung muling gagalaw si Camille. Nang hindi ito gumalaw, with eyes half closed, he slowly turned his head towards Camille, and she saw her, sound asleep. Totoo nga sigurong pagod na pagod ito, he thought. Then, he turned to his side to face her, and he studied her face. She's pretty, in a simple way. She's definitely not a stunner or head-turner, tulad ng mga nakadate niya. She's definitely not like Emily, he thought, and his heart ached for a moment. Then, he tried to brush the thought away, and studied Camille's face. Her eyes were round, and very expressive, kaya madali niyang basahin ang nasa isip nito. He remembered how her eyes twinkle sa tuwing si Calex ang pinag-uusapan nila, how it turned into daggers whenever she's angry and always towards him, and on rare occasions, how her eyes smiled whenever she smiles at him. She got that innocent face that you would love to see how she would look like if she's in ecstasy. Dumb! Again, he's fantasizing her. He looked at her lips. That was slightly parted. He wanted to see those lips on his... Shit! He murmured, and he sighed. Di na talaga yata siya makakatulog. He thought angrily. Unang gabi pa lang ito. Paano na ang mga susunod na gabi? Mananatili na lang ba siyang walang tulog for the rest of his life? Morning! Dave mumbled a greeting on her. Pagpasok nito sa kitchen, saka naupo sa isang wing chair sa breakfast nook. Bitbit si Calex sa carrier, naghanda si Camille ng breakfast. Maaga pa lang ay bumangon na siya. Dahil sa nakasanayan na ito ng kanyang sistema, hindi na niya kailangan ng alarm clock dahil sa nasanay na siya na gumising ng maaga noon pa man, may pasok man o wala. At si Calex ay maaga rin na nagigising. Pagkatapos maligo at linisan si Calex, doing everything quietly para hindi maistorbo ang natutulog na si Dave, saka sila bumaba patungo sa kusina. She started a coffee maker, then made toast. Magluluto pa lang siya ng itlog when Dave came in, looking cranky like someone hit him with a car. But for Camille, he looked more sexy dahil sa tousled hair nito at mata na parang antok pa. She looked at his loose shirt and shorts, kaya naman kita niya ang long and muscled tights and legs nito with dusting of hair. Buong katawan kaya nito ay balbon? She asked herself, and it never fails. She felt hot all over and throbbing between her legs. Camille bit her lower lip. She tried to shake kung ano man ang nararamdaman niya. Sleep well? Ang tanong ni Camille, at isang matalim na tingin naman ang isinagot sa kanya ni Dave. Nagtaka naman siya kung bakit parang galit ito sa kanya. Malikot ba siyang matulog? Naghihilik? Sa pagkakaalam niya, hindi. Akala nga niya na hindi siya makakatulog katabi si Dave, but surprisingly, she did. Dahil na rin siguro sa pagod niya, kahit si Calex ay diretso ang tulog at di gumising ng madaling araw. Pwede mo bang hawakan mo na si Calex? Magpiprito lang ako ng itlog. Ang tanong niya kay Dave at lumapit siya rito. Dave got Calex from her, and he kissed his son's chubby cheeks. Thanks, ang sabi ni Camille. Then, bumalik siya sa kitchen counter para ipagsali ng kape si Dave sa isang mug at muli siyang lumapit dito para iabot ang kape. Sugar and cream ay nasa table na, ang sabi ni Camille. Thanks, I like it black, ang sagot sa kanya ni Dave.
Camille nodded at muli siyang bumalik sa counter. She put a skillet on the stove at kumuha ng carton of eggs sa fridge at sausage. You smell so good, Calex, ang sabi ni Dave sa anak na lumalaking lalo niyang nagiging kamukha. He couldn't help not to keep on kissing his son's chubby cheeks. He was so happy na finally na nasa kanya na ang kanyang anak. How do you like your eggs? Ang biglang tanong ni Camille. Muntik nang maibuga ni Dave ang kape na hinihigop niya mula sa mag. He quickly get a napkin and wipe his mouth. He started coughing. Are you okay? Ang alalang tanong ni Camille kay Dave na nasa mid. Dave cleared his throat and swallowed. He gave an angry look at Camille. What? Ang galit na tanong ni Camille. Nagtataka na naman siya sa reaction nito. I only ask you how do you like your... I know, damn it! Hindi na nga ako nakatulog sa kaiisip of what you will do with my eggs, and that involves your hands and mouth. Ang sigaw ng isipan ni Dave. Really? Do you need to curse? Ang inis na sagot ni Camille, sabay irap kay Dave. Scrambled. He answered huskily. Pareho pala tayo? Ang sagot ni Camille. Saka siya kumuha ng bowl and started beating 4 eggs while she put a dab of butter in a non-stick pan. And in an instant, the delicious aroma of food ay naaamoy na sa loob ng kusina. Isa-isang dinala ni Camille ang mga plato na naglalaman ng mga pagkain. Kasunod ang mga plato at kubyertos. Muli siyang bumalik sa countertop para kunin ang ginawa niyang cereal para kay Calex. Sorry. Wala yata akong tray dito sa bahay. Inisa-isa mo pang dalhin ng mga plato. Ang sabi ni Dave sa pinagmamasdan si Camille. Hindi siya sanay na pinagsisilbihan siya. Well, sa labas oo. Pati ng mga babae niya na halos subuan na yata siya. Pero dito sa loob ng kanyang bahay, ngayon lang niya naranasan na ipaghanda siya ng almusal ng isang babae ng kanyang asawa. Emily didn't do that. Hindi kasi ito marunong magluto, kaya they always eat out. At siya ang naghahanda ng breakfast para sa kanila. He thought, wala nga, naghanap ako sa kitchen cabinets mo pero wala ni isa. Ang sagot ni Camille, akin na si Calex, pakakainin ko na siya. Sabay kuha kay Calex. Iniupo niya ito sa isang wing chair at tinalian niya na mahabang sarong ang upper body ni Caleb. Inilabas niya ang mga kamay nito, saka ibinuhol ang 2 dulo ng sarong sa likurang upuan. Wow, ang galing mo ah! Ang sabi sa kanya ni Dave na makita ang ginawa niya para makaupo si Caleb sa upuan. I told you, I'm the best mom, ang sagot ni Camille. Kailangan pala natin bumili ng mga gamit para kay Calex, yung upuan niya kapag kumakain. High chair, ang sabi ni Camille kay Dave. Oo, high chair at stroller. Mukhang di na siya kakayanin ng carrier niya, ang sagot ni Dave. Aalis kami mamaya para mamili, ang mabilis na sagot ni Camille. I'll go with you. Ang sagot ni Dave. Wala ka bang pasok? Ang tanong ni Camille habang sinusubuan ng cereal si Calex. Dave watched Camille how she patiently scooped a spoonful of cereal inside Calex's mouth. He admired her and he thought that he made a right decision na pakasalan si Camille para tumayong mami ni Calex. Nakalimutan mo yata na ang napangasawa mo ay may-ari ng oil companies. Dave answered and he eyed her. Camille glared at him and then rolled her eyes. Sorry, kasi naman this past few weeks sa isang accountant dapat ako ikakasal. Ang sagot ni Camille. Tumahimik sandali si Dave at sumandal sa backrest ng upuan. Then he crossed his arms on his chest. I'm sorry kung di natuloy ang love story ninyo ni Ryan, but as what I've said, you have a choice. Ang sagot ni Dave. Camille sighed. I know. Ang mahinang sagot ni Camille. Dave wanted to know, to make his mind and conscience clear. Did you make the right decision? Ang tanong ni Dave sa kanya, his gray eyes looking straight at her. Camille straightened her back and looked straight into Dave's beautiful gray eyes. I did. Dave looked wearily at his king-size bed. He stood at the foot of his bed with hands on his waist and a scowl on his face. Bakit ba parang ang bilis naman na gumabi? Diba kanina lang? They were having breakfast sa kanilang breakfast nook. Then after spending a lot more time with Calex, habang abala naman si Camille sa pag-aasikaso sa bahay, ay di niya namalaya na dinner na pala.
At then eventually, kailangan na naman nila magpunta sa sa kanilang bedroom para matulog at kailangan na naman nila ni Camille na matulog ng magkatabi. Bakit ba parang isang gera ang susuungin niya? Ang inis na tanong niya sa sarili. Yes, iba't ibang babae ang kasama niya gabi-gabi without even bothering on asking their names. As long as she's free, willing to come have sex with him, she's clean. Then, that's everything he needs to have a good roll in a bed. And he had a very good reason kung bakit hindi siya nagsaseryoso. He only liked a good roll in the bed with every one of those very much willing girls. Yes, including Camille's sister. But he never felt this intense need to someone before. Malakas ba ang sex appeal nito? At sobrang libog na siya rito. O maybe because sa lahat ng babae na nagkakandara pa sa kanya, nakakita siya ng katapat kay Camille. Na kung tingnan lang siya nito ay isa lang siyang ordinaryong lalaki? O baka dahil sa lahat ng babae, siya lang ang malayo niyang maangkin. Pero hindi ba siya ang nagsabi rito na hindi niya ito kailanman magugustuhan? Pero iba ang sinabi ng kanyang bibig sa itinitigas ng kanyang pagkalalaki dahil kung ito ang pagbabatayan, ay gustong gusto niya si Camille. Dave looked at Camille. Abala ito sa pag-aasikaso kay Calex na nasa loob na ng crib nito, kaya nakatukwang si Camille and her cute little Tash ay nakaharap sa kanya. Dave pinched the bridge of his nose with his thumb and index finger. He knew na hindi sinasadya ni Camille ito, pero ang mga inosenteng kilos nito was making havoc in his senses and imagination, and especially in his groin, Dom himself. Dave sighed at lumapit na siya sa kanyang kama. Siya ang nakaisip nito pero siya ang naghihirap. Ayaw naman niya kasing magpahiwalay sa kanya si Calex. Gusto niyang pagmasdan nito habang natutulog. Ang marinig ang iyak nito at ang tawa. It makes him realize na totoong may anak na siya, ang isang bagay na matagal na niyang hinihiling. Magdusa ka, Dave, ang bulong niya sa sarili. May sinasabi ka? Ang tanong sa kanya ni Camille na naupo na sa kama. Kumuha ito ng suklay at sinimulang suklayin ang nakalugay at mahaba nitong buhok. Wala, he answered briskly. He slightly turned away from her gaze para di nito makita ang bukol na bakat sa suot niyang gartered shorts. Naupo na rin siya sa kanyang side ng higaan at nilagyan niya ng una ng pagitan nila. Camille looked at the pillow between them and gave Dave a questioning look. Nakataas ang isa niyang kilay. I'm sorry, pero did I terrorize you last night habang natutulog ako? Hindi ba dapat ako pa ang dapat na maglagay ng unan sa pagitan natin? That was so insulting. Ang inis na sabi ni Camille. Malikot kasi ako matulog. Ayaw kong madaganan ka ng hita ko. O, madaganan kita at baka ano pa ang magawa ko sa'yo habang nasa ilalim kita. But I'm sure, titirik ang mata mo sa sarap, ang sabi ng isipan ni Dave. Well, if you put it that way, ang sagot ni Camille. Saka siya muling tumalikod kay Dave at ipinagpatuloy ang pagsusuklay niya ng kanyang buhok. Dave looked at Camille while she's combing her long hair. He was mesmerized by the softness and smoothness of her hair. Just by looking, alam niyang malambot ito kung kanyang hahaplusin. But what he really wanted to do with her hair was to grab hold of it while he was thrusting deep inside of her. He was aroused again, and a low moan escaped his lips. Pero narinig iyon ni Camille at lumingon ito sa kanya, kaya nagkunwari na naman siyang inuubo. Camille wore a scowl in her face and looked at Dave. Kanina pa ito nasasamid. Barado ba ang lalamunan nito? Alam mo, kanina ka pa inuubo o nasasamid. Siguro, inuman mo na ng gamot yan. Ang payo ni Camille. Kung madadaan lang sa gamot para mawala ang libog, kagabi ko pa ginawa. Ang gusto sanang isagot ni Dave, pero hindi na ito nagsalita at kumunot lang ang noon nito. Nagkibit-balikat na lang si Camille na makita na naman ang reaksyon ni Dave. Ipinatong niya ang suklay sa katabing side table at nahiga na siya sa kama. She was so exhausted. Maghapon kasi silang nasa labas at nagpaikot-ikot sa mall para mamili ng mga gagamitin ni Calex. Kaya pagpikit niya ay agad siyang nakatulog. Ilang oras na nakatingin si Dave sa itaas ng kisame. Lahat ay ginawa na niya. Nagbilang, pabalik-balik, nagbilang ng tupa,
at nag-recite sa isipan ng paborito niyang speech, pero naging madamot pa rin ang antok sa kanya. He forced his eyes shut. Then, naramdaman niyang gumalaw si Camille. Muli na naman itong tumagilid sa kanan at ngayon ay nakaharap na naman ito sa kanya. Dave bite his lower lip. "Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon," ang sabi niya sa sarili, pero iba ang ginawa niya kaysa sa isinisigaw ng kanyang isipan. His head again slowly turned to Camille, and he saw her, sound asleep. Her lips slightly parted and she sighed and snuggled her hair deeper in her pillow. Napangiti si Dave, then his eyes trailed down her breast, at dahil sa pagkakatagilid nito ay hikit ang suot nitong sweater, kaya kita ang shape ng malulusog na dibdib nito, pati ang nipples nito. Napansin din niya na bahagyang nakataas ang laylayan ng sweater nito, kaya kita niya ang makinis na tiyan ni Camille. Dave shut his eyes hard. "Don't do it!" Ang bulong niya sa sarili, pero parang may sariling isip ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang laylayan ng sweater ni Camille at marahan niya itong hinila, at hindi sinasadyang his finger brushed the bare skin of Camille, at para siyang napaso. He quickly pulled his hand, but it was too late. He already knew how she felt, kung gaano kalambot at kakinis ang balat nito. "Shit!" Ang bulong ni Dave. This can't be happening to him. He had to think of something or he'll end up like a walking dead for the rest of his life. Camille's eyes slowly opened. Her body was used to waking up early. She turned to her side para silipin si Dave sa kanyang tabi, at nagulat siya nang wala na ito sa kanyang tabi. She sat up and turned her head to look at the time. Sa digital clock na nasa side table. 5 pa lang ng umaga. Nauna na kayang nagising sa kanya si Dave? She thought. Well, obviously, mukhang nauna na nga talaga itong gumising. Baka papasok na sa opisina nito? She said to herself. Mabilis siyang bumangon at nakangiti niyang sinilip ang natutulog pang si Calex sa nasa crib. Mabilis niyang ginawa ang kanyang morning routine at paglabas niya ng banyo, freshly showered and dressed. Sinilip na niya si Calex sa crib nito. Inaasahan na niya na gising na si Calex. Agad niyang inalisan nito ng diaper at damit sa kanilinisan sa banyo. She wished na mayroong sariling bathroom si Calex. Yung may tub na pwede nilang pagdiguan na dalawa. Mahilig pa naman na magbabad sa tubig si Calex, ang nangingiti niyang sabi sa sarili. Pagkalinis ay inihiga niya si Calex sa kama para bihisan at lagyan ng fresh diaper bago sila bumaba sa first floor ng bahay. At dumiretso sila sa kusina. Hindi niya inaasahan ang kanyang dinatnan. Dave was in front of the kitchen counter, busy making pancakes. "Good morning," ang bati niya. "Morning," ang tanging sagot nito sa kanya. Mukhang di na naman maganda ang gising nito, ang sabi ni Camille sa sarili. Lumapit siya sa breakfast nook at iniupo si Calex sa bago nitong high chair. Nang masecure na niya si Calex, lumapit siya kay Dave. "Ako na ang gagawa niyan. Why don't you prep up for work?" ang offer ni Camille. "Let me do this. Why don't you take a seat and pakainin mo na rin si Calex?" ang sagot nito sa kanya. "Okay," ang sagot ni Camille. Dinala niya sa lamesa ang freshly cooked pancakes. Kinuha rin niya sa fridge ang butter at maple syrup. Maya-maya pa ay naupo na rin si Dave dala ang carafe ng freshly brewed coffee. "Nagluluto ka rin pala? Akala ko kumakain ka na lang sa labas?" ang sabi ni Camille. "Ako ang laging nagpe-prepare ng breakfast noong buhay pa si..." Then, he trailed off. He was going to say Emily's name. "Si Emily?" ang mahinang sabi ni Camille. "Why can't you even say her name?" ang mahinang sabi ni Camille. She saw Dave's face turn stern and his jaw twitch. Hindi pa rin ba nakaka-move on si Dave sa asawa nito? Ang tanong ni Camille sa sarili. Then why? Why he can't even say her beloved wife's name? Hindi ba dapat lagi nitong sinasabi ang pangalan ng babaeng pinakamamahal nito? She thought to herself. Dave cleared his throat. "Mamaya pala, may mga darating na contractor dito sa bahay. Naisip ko kasi na pagawa ng sariling kwarto si Calex, then pwede ka na rin doon, matulog kasama niya." Dave said brusquely at her. Kumunot naman na noon ni Camille dahil sa pamamaraan ng pagsasalita nito. Nabwisit siguro sa kanya
Ang sabi ni Camille sa sarili. Gusto man ni Camille ang ideya ni Dave na magkaroon sila ng sariling kwarto ni Calex, ay di niya naiwasan na magulat at magtaka siya dahil sa biglaang pagbabago ng isip nito ngayon. Samantalang, noong una ay ito pa ang nakaisip ng ideya na ilagay si Calex sa kwarto nito at siya naman ay katabi nito sa pagtulog. Akala ko ba na ayaw mong malayo sa'yo si Calex? Ang interesadong tanong niya. Not that I'm against the idea. I really like it. Pero nakapagtataka lang ha? Ang dugtong pa ni Camille. Well, hindi naman totally mapapahiwalay si Calex sa akin. Pabubutasan ko ang wall that divides the other room to the master's para lagyan ng adjacent door. Ang paliwanag ni Dave. And to satisfy your curiosity, kaya nagbago ang isip ko ay dahil hindi ako makakilos na maayos sa sarili kong kama at malikot ako matulog. You didn't want me ending up with me on top of you, did you? Ang hamon na tanong ni Dave sa kanya. Namula at nag-init ang mukha ni Camille sa sinabi ni Dave. Hindi pala ito masyadong nakatulog dahil sa kanya? Oh no, not literally sa kanya. Dahil he desires her. Dahil sa ayaw lang siya nitong maistorbo na matulog. And she appreciated it. She cleared her throat. Pwede ba akong humiling para kay Calex? Ang tanong niya rito. Fire away. Ang sagot ni Dave while he sipped his coffee. Now that you said that his or we're going to have our own room, gusto ko sanang magkaroon ng sariling toilet and bath si Calex. Yung may tub para hindi na siya gagamit ng basin. Ang hiling ni Camille. Lahat ng kwarto rito sa bahay may toilet and shower. Palalagyan na lang natin ng tub ang bathroom ni Calex. Ang sagot ni Dave. Thank you. Ang nakangiting sabi ni Camille. Dave looked at her smiling lips. He cleared his throat and answered. You're welcome. I better prepare myself for work. Pwede ko na ba muna kayong iwan ni Calex? He asked. Yeah, sure. Don't worry about us. Calex and I will be fine. Ako na ang magliligpit dito. Sige na, baka maliit ka pa. Ang sagot ni Camille. Dave again gave her that amused smile that never failed to make her stomach queasy. Oh, nakalimutan ko. Ikaw nga pala ang boss. Okay lang kahit malate ka. Ang sabi ni Camille kay Dave. Dave shook his head. No, ayoko ng late. As much as possible, hindi ako pumapasok ng late para fair sa mga employees ko. Ang sagot ni Dave na lubos na nagpahanga kay Camille. Ako muna ang bahala kay Calex. Dun muna kami maglalaro sa sala. Di ba, Calex? Ang sabi ni Camille sa anak na sumagot ng blubbering sounds at isang tawa ang lumabas sa bibig ni Dave. Napangiti naman si Camille sa pinakitang paglalambing ni Dave sa anak. Napaisip tuloy siya kung bakit gano'n na lang kasabik ito magkaanak. Sa dami ng girlfriend ito, bakit noon pa ay di na nito ginawang magkaanak sa mga ito? O bakit kay Emily? Bakit hindi sila nagkaanak ni Emily? Mukhang mahal naman niya ang asawang pumanaw. May diferensya kaya si Emily kaya hindi mabuntis? O maaga itong kinuha sa kanya kaya di sila nabiyayaan ng anak? Ang mga tanong sa isipan ni Camille habang sinusundan niya ng tingin ng mag-ama na patungo ng living area.